nakaganyan ng pwesto para ito maghahanap ng sunshine. Dito yung tutubo. At ito babalik yan dito sa taas. Dito yung tutubo. At itong isang maliit, ito po, supposed to be dahon po ito. O dahon, oh, dahon po siya. Kung makikita po ninyo, dahon po siya. Dapat supposed to be dito yung dadaan eh. Kung dalawa lang yung tubo eh. Pwede po siyang magkaroon pa ng isang tubo dito. Sa iisang mata lang, sa iisang puno lang. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Good day mga kaibigan, mga ka-farm. Ngayong araw po ay kakaiba po itong vlog po natin ito. Ito ay tungkol sa isang nyog. Ano ba yung kakaiba dito sa nyog? Nakita nyo ba? Yan po. May dalawa po siyang tubo ito at ito po. Nakain na po ng kambing itong harap. Yung nakaganyan sa siguro nung una nang tumubo yung una nang kinain ng kambing. Siguro bumaliktad. Gumano na naman. Kaya yung tubo ng isa ay paganyan. So bibiyakin na sana ng tatay para po pakain sa manok. Pero nakita niya ba't may isa pang tubo. So ngayon ay binablog po natin sa inyo. Pinapakita sa inyo kung ano ba itsura nito. Ito na po. Yung gagawin po natin ngayon eh, dahil papunta po ng summer, itatanim po natin siya dito. Para po siguradong matutubo siya. Pero yung gagawin po natin ay siguro nakaganito na sa dito sa ating pagtatamnan po. Para po itong tubo niya ay aakyat dito at ito po ay aakyat rin dito. Para po magiging normal niya na paakyat dito yung tubo nila. Kasi pag nakastay din ng ganun po ay yung tubo nila maghahanap ng sunlight. At yung lalabasan na bagong roots po ay dito yung lalabas. So yun po yung gagawin natin. Lagyan natin ito ng lupa. At itatanim po natin ito para siguradong mabubuhay. Didiligan po natin dahil pag hindi, ngayon ay papuntang summer, pwede po siyang mamamatay pa. May kunti siyang roots, ito lang. So yun dapat talaga nating itanim. Pero try ko munang buksan yan dito ng konti. Ito po, kung ano ba talaga yung nangyayari dito. Wala namang problema yan. Para at least po ay makikita ko talaga sa loob kung ano yung nagiging itsura niya. Buksan po natin yung kunti dito oh. Gamit po ng kutsilyo. Sige po. So ito po, buksan na natin kunti ito para makita natin talaga kung ano talaga nangyayari dito sa loob at nagkaganito yung tubo niya. At least po ay makikita natin. Dandanan na natin para hindi masira itong nyog. Kung magkahiwalay ba talaga yung tubo sa loob or talagang isang mata lang yung nilabasan nila. Kasi may tatlong mata po yung nyog natin. Pwedeng pong tumubo yung tatlo eh. Tatlo po pwede eh. Hirap ah. Hindi naman po yan mamamatay. Basta hindi tamaan ng kutsilyo. Okay. Mukhang magkadugtong po talaga sila. Tingin ko po ay isang mata ang nilabasan. May nakita na tayo dati nito, tatlong tubo, tatlong mata din. Mayroong dalawa rin na tubo doon sa kaibigan nating kay Samuel. Dalawa yung tubo, pero ito, pero yun ay tag-iisa sa bawat, sa tubo nila ay sa dalawang mata na rin. Pero ito, palagay ko parang Siamese po yung tubo oh. Pareho po. Isa pa, ba't nagkaganito to? Ito po oh, mayroon pa ditong isa, parang isang mata nilabasan. Ito po kasi oh, isang dulo pa rin ito, parang na magtatatlo pa. Ano ba nangyari dito sa lumabas sa isang mata? Kita niyo ba? Lumabas po sa isang mata, tapos sa puno mismo ng isang ito, tumubo itong isa.
Kasi may tatlong mata yan, may dito, may yan, di ba? Sa nyog. Pag baon na lang, wala na itong husk. Yan yung makikita natin. Pero ito po, nakadugtong po sila. Kakaiba po ito. Buksan pa natin more dito. Nako. Ba't nagkaganito tong tubo ng nyog? Kakaiba po talaga. Mangyari po pag ganito ay parang Siamese po yung tubo. Hindi siya separate twin. Siamese twin ang tubo ng nyog na ito, mga ka-farm. Ibang klase ito. Sabi ko nga kanina, itatanim natin ng nakaganito para yung tubo dito papunta, yung ito babalik yan dito kasi maghahanap po siya ng ng sunshine. Yan po, yan po, tubong-tubo na po ito talaga. Pero yung nakapagtataka, ito po, may isa pa dito. Sabi ko baka tutubo na rin yan dito. Magiging 3 yung tubo sa isang mata lang. Nako, a-update ko po kayo nito pag napatubo po natin ito. Yan po mga ka-agri, mga ka-farm. Kitang-kita ba ninyo yan? Ako ay gusto ko lang mag-share sa inyo na may ganito palang klase ng pagtubo ng nyog. Ito kinainan ng kambing namin. Yan po. So yung gagawin ko po ay itatanim ko na lang talaga nito na nakaganyan ng pwesto para ito maghahanap ng sunshine, dito yung tutubo. At ito babalik yan dito sa taas, dito yung tutubo. At itong isang maliit, ito po, supposed to be dahon po ito, dahon po siya. Kung makikita po ninyo, dahon po siya. Dapat supposed to be dito yung dadaan Kung dalawa lang yung tubo pwede po siyang magkaroon pa ng isang tubo dito. Sa iisang mata lang, sa iisang puno lang. Kung dalawang mata yung nilabasan, dalawang separate sana na tubo ito. Pero ito, kitang-kita nyo naman po, isang puno lang. So pwedeng magiging multi coconut yung tubo nito. Baka pagkatapos itong isa, baka may mga lalabas parang dito ng mga iba. Yan yung hindi pa natin alam. Ito yung kakaiba sa nyog na ito, mga ka-farm. So transfer ko dyan, lagay ko na lang lupa at saka didiligan at saka ipakita sa inyo, mga ka-farm. So naglagay na tayo ng konting lupa dito. So talagang gagawa tayo ng ibang paraan kung paano ba talaga ito, pag ganito ba o pag ganyan. Try natin. Okay na rin siguro kung nakaganito siya. May lupa na po sa ilalim, kaya hindi na po siya sumadsad pa sa ilalim. Kasi kailangan hindi matabunan itong tubo niya. Hindi naman pwedeng tabunan lahat ng lupa yan dyan. So yung gagawin natin ay pupunuin na lang natin yan dito at didiligan at saka ilagay na rin dito sa medyo lilim na area dito sa amin, mga ka-agri, para sure na tutubo po siya, mga ka-agri. So gagawin natin ay pupunuin na lang po natin sa ng lupa. Kuha tayo dito yung lupa kasi very dry na po talaga. So tapos po nito ay didiligan po natin, magdidilig po talaga tayo. So yan po, puno na po ng lupa. Dyan sa ilalim mayroong tubig dyan, didiligan ko na lang yun dyan sa ilalim. Hindi ko na siguro mabibideo papunta doon, pero papakita po natin sa inyo, mayroon pong tubig dyan sa ilalim. Ito na po siya bali magkakaganyan na po siya. Ay bigat po, masyado mabigat po masyado. Mayroon po tayong pagkukulang tubig dito sa sapa na maliit. Diyan po sa ilalim, diyan may tubig po diyan. Diyan ko po yan didiligan at saka iahaw na rin babalik dito sa taas, mga ka-agri. Sige po. So yun, ito na po yung pwesto niya, nadiligan na po natin. Yung isa dito papunta yung tubo, yung isa alam ko maghahanap na rin yan ng ano niya na makakalabas dito. Ito po yung isa kanina, na rin na may dahon na lagyan ng lupa. Hindi na nakita yung tsura ng green. Yung isa papunta dun sa ilalim, yung dulo. Ito po isa. So we will see kung mabubuhay po siya. Salamat. Pag hindi, wala tayong magagawa. Pero ginawa na natin yung ating makakaya para po dito sa isang special na nyug po ito ngayong araw, mga ka-farm. Dahil kakaiba po siya.
mayroon po tayong confirm na dalawang tubo na malaki at isang maliit na tubo just sa isang mata lang ng coconut na nilabasan ng kanyang tubo, mga ka-agri. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Agritechnics TV po ito. Sana po ay nakapagbigay tayo ng bagong inspirasyon, bagong encouragement, bagong pakulo sa ating mga nag-agrikultura sa pag-alaga ng nyog. Dito po yan galing, oh. Yan. Diyan po siya galing. Nahulog na yan dito sa ilalim. Sasasya. Bye-bye.